natin. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Ngayon po ay March 17, 2024. At ang Sunday Gospel po mula sa pagbasa kay Juan, chapter 12, verses 20 to 33, ang ating pong pagmulayan. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Some Greeks who had come to worship at the Passover feast came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, "Sir, we would like to see Jesus." Philip went and told Andrew. Then Andrew and Philip went and told Jesus. Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat, but if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever served me must follow me, and where I am, there also will be my servant. The Father will honor whoever serves me. I am troubled now, yet what should I say? Father, save me from this hour. But it was for this purpose that I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it and will glorify it again. The crowd there heard it and said, was thunder, but others said, an angel has spoken to him. Jesus answered and said, this voice did not come for my sake, but for yours. Now is the time of judgment on this world. Now the ruler of this world will be driven out. And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself. He said this, indicating the kind of death he would die. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. So yung gospel po ngayon, Sunday, March 17, 2024, pinapakita dito na mayroong gustong, may nagtatanong kay Philip at saka kay Andrew na gustong makita si Jesus. At paano ba yung sinabing gusto nilang makita si Jesus? Alam naman natin ang Panginoong Jesus ay nakilala sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang pagkakasot ng mga demonyo, sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. At talagang marami siya naging followers. At marami din, may mga bumabati ko sa kanya. Yung pagkilala o makilala ang Panginoon ay madaling sabihin, no? Halimbawa, gusto namin makilala si Jesus. Sa buhay natin ngayon, paano ba natin nakikilala ang Panginoon? Paano ba natin siya ipapakilala sa iba? Kasi sa ordinaryong tao, madaling sabihin na, ay, gusto kitang makilala. Ang mga probable na pwede natin gawin is makipagkilala, alamin yung kanyang buhay, di ba, kahit sa relasyon, halimbawa sa relasyon ng mag-asawa, bago sila nagkakakilanlan, dumaan muna sila sa mga courtship stage, pagkakaibigan, o ganyan, di ba? And of course, pag nasama na sila sa isang bubong, hindi naman ganun kadali na nakikilala nila ang isa't isa. Kung minsan talagang 10 years, 20 years na silang magkakilala, magkasama sa isang bubong, minsan di pa na nakikilala ang isa't isa, di ba? Meron na hidden na
ng mga lihim sa kanilang pagkatao. How much more pa kaya ang Panginoon na hindi rin siya ganun kadaling kilalanin? Kasi hindi naman siya ordinaryong tao na lalapitan mo na, makipagkilala ka, o makikipagrelasyon ka. Kasi ang Panginoon, para makilala mo siya ng gusto, ay kailangan mong sumunod sa kalooban ng Ama, sa utos ng Diyos. Kasi, di ba sabi nga, kung gusto mong makilala ko, kailangan nating limutin yung ating sarili. Kailangan nating pasanin ang sarili nating krus. Kailangan nating mas mahal ang Diyos kaysa sa sarili natin, sa pamilya natin, o sa anumang bagay. Kasi pagkakakilala sa Diyos ay isang bagay na malalim. Kasi hindi naman basta-basta yung gusto natin kilalanin eh. Ito isang Diyos na lumikha ng lahat na dito sa mundo at isang Diyos na makapangyarihan. Pero ang kainaman nito, kahit isa siyang Diyos na sinasamba, nasa Kanya lahat makapangyarihan, inilalapit tayo ng Panginoong Hesus sa ating Ama. Hindi ba? Kamukha ng ginawa ng Panginoong Hesus. Kilalang kilala niya ang Ama. At ang Ama, kilalang kilala din siya. Kaya nga, sinasabi na dito, no? Sabi dito, whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. So, tayo sa buhay natin, maraming nagmamahal sa mga material na bagay. Sabi nga ng mabuting balita, kung ang pagmamahal mo sa buhay mo, yung pagmamahal mo di sa mundo ay para lamang sa mundo, para lang sa sarili mo, nawawala yun. Hindi yun magtatagal. Samantalang kung kinakalimutan mo sa sarili mo para sa pagsisilbi at pagmamahal sa Diyos, you will gain eternal life. Diba, tipong isasakripisyo mo yung mga bagay na gusto mo kasi hindi naman nag-glorify ang Diyos. At kapag nagawa natin yun, yung mga bagay na pangmundo na nagpagdadala sa atin sa kasalanan, kapag napagtagumpayan natin yun, hindi natin ipinagpalit yung mga pagsunod natin sa Panginoon. Ano ang ipinangako sa atin ng Diyos? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Sabi nga, whoever serves me must follow me. And where I am, I also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. Ayun. Kung sino talagang gustong makakilala sa Panginoon, kailangan talaga sundin siya. Kasi, siya naman talaga ang pinaka-perfectong natin teacher, guro, na dapat natin sundin. Kung nasaan ang Panginoon, dapat nandun din tayo. Kung nasa tama siyang daan, tama siyang katwiran, tama siyang utos, dapat nag-follow tayo. Kasi pag in-honor natin, na-recognize natin, kinilala natin ang Panginoon Hesus, kikilalanin din tayo ng ating Ama sa langit. Pero kung kinakahiya natin ang Panginoon, kakahiya din tayo ng Panginoon Hesus harap ng Ama. Kaya nga itong mahal na araw, di ba? Pinapakita yung pagsasakripisyo ni Kristo, pagkamatay at muling pagkabuhay niya. Dahil yun na yung katuparan ng pangako ng Diyos sa atin. Kasi naman sumampalataya sa Panginoon Diyos, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat nating alalahanin na ginawa na ni Kristo ang kanyang part sa ating kaligtasan. Nandito na lang tayo ngayon para tanggapin yun, isabuhay yun, para tuloy-tuloy na yung pagpasok natin sa buhay na walang hanggan. Kaya sana ma-realize natin, mapagmiraya natin na kung gusto nating makita, hindi naman natin physical na makikita si Kristo, hindi naman natin physical na makikita ang Holy Spirit, ang Ama sa langit, hindi naman talaga, diba? Kaya nga tayo bilang tao, binubutan ng katawan, espiritu at kaluluwa. So, yung tatlong part ng pagkatao natin nun, kailangan nagkakaroon yun ng magandang pangangalaga. Kung yung physical natin katawan, pinapakain natin, ginagamot natin, pinapaliguan, inaalagaan, kasi ayaw natin magkasakit. Hindi pwedeng puro physical lang. Kasi yung physical na katawan natin, darating nga tayo na manghihina yan, mamamatay.
What about our spirit? Baka naman sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yung espiritu natin hindi natin nakokonek sa Panginoon. Paano natin siya makikita? Hindi ba sabi nga ng Panginoon, mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi niya ako nakita. Mararamdaman natin ang presensya ng Diyos kung inilalapit natin ang espiritu natin sa Kanya nang may kababaang loob, kung sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi tayo bilang tao nabubuhay, sabi nga nabubuhay tayo sa mga bagay na nakikita natin. Sabi nga is to see is to believe. Paano yun kung gano'n na lang ang pamumuhay natin na basta kung ano lang nakikita ko dyan, nakikita ko sa social media, yun na lang ang gagayahin natin. What about yung paano natin makikita ang Panginoong Jesus? Siyempre, kailangan yung espiritu natin, ina-active natin, no? Kumbaga, ina-online natin. Kumbaga sa wifi, malakas na signal natin dati sa Diyos. Para maiintindihan natin na yung pagkakatamang tao ni Kristo, yung paghihirap niya, yung pagpako niya sa krus, muli niyang pagkabuhay, yun ay lahat ay mararanasan din natin. At saka natin makikita ang Panginoon Jesus. Kaya yung mga problema na kinaharap natin sa buhay natin, parte yan ng sakripisyo na dapat natin pagdaanan bilang isang tao dito sa mundo. At sa bawat problema na hinaharap natin, dapat lagi natin nakikita ang Diyos. Dapat lagi natin siya nakikita. Kasi kapag tayo ay focus na lang sa problema, wala na, focus na lang sa problema. Alam naman natin, mahina tayong mga tao kapag tayo ay nakafocus lang sa problema. Pero makikita natin, hindi man ang physical eyes natin, kundi ng spiritual eyes natin ng Panginoon, mau-honor natin siya. Di ba? Mau-honor natin ang Panginoon. Para tayong isang puno na ang ugat ay ang Panginoon na kailangan mamunga at manatili ang bunga. Kasi tayong mga tao, hindi lang naman tayo dapat namumunga eh. Ano ibig sabihin nun? Yung namumunga tayo ng mga mabubuting gawa. Kasi kailangan manatili yung bunga na yun. At alam naman natin kapag isang puno ay hitik ng bunga, ay talagang pinupukol yan. Pinupukol. So ganyan tayo pinupukol tayo ng mga problema. Pero kailangan manatili tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. Kasi kung hindi natin gagawin yun, bibigay tayo sa mga problema natin eh. Diba? Tayong mga tao, may mga kanya-kanya tayong kahinaan. Maaring mahina ka sa ganitong bagay, malakas ako sa ganitong bagay. Pero ang pinakadulo nun, ano man yung kahinaan o kalakasan natin, dapat hindi natin tinitingnan kung ano yung kaya natin gawin. Kasi limited lang yung kaya natin gawin eh. Kailangan tumitingin tayo sa ano bang magagawa ng Diyos para sa akin. Sa pagnagdadaanan kong problema ngayon, anong magagawa ng Diyos para sa akin? At alam natin na maraming magagawa ang Diyos sa atin na hindi natin magagawa. Kaya dapat ipaubaya natin sa Kanya yung mga bagay na kala natin imposible, pero posible kapag nasalita ng Diyos ang kumilos sa ating buhay. Na ang gospel ngayon, sinasabi na gustong makita ng si Jesus, no? Kaya nga lumapit sila kay Philip at Andrew. Ganun din tayo. Dapat araw-araw nakikita natin ang Panginoon. Dapat hindi niya nawawalay sa isip natin. Na kapag meron kang pagsubok sa buhay, kita mo kaagad si Kristo. Eto na. Eto na naman ang problema. Problema sa pera, sa relasyon, sa sarili, sa kapwa. Eto na naman, nagpapakita naman sa atin si Kristo. Kapag dumadating sa atin ang mga pagsubok, si Kristo agad yung nakikita natin. Na, oy Lord, kakayanin ko ito kasi ikaw yung nakikita ko. Naalala ko lang kasi yung senaryo na hindi ba si Pedro lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Ganun din tayo sa ating buhay. Ang buhay natin para lahat tayo araw-araw na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Diba, ano yun ang himala, no? Nakita mong naglalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, himala yun kasi kung hindi siya magpo-focus, diba, lumubog siya. Ganon din tayo. Binalalakad tayo ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Binalalakad tayo ng Diyos sa ibabaw ng mga pagsubok. Pero huwag tayong titingin sa pagsubok kasi lulubog tayo. Pero habang ang araw ay lumilipas, lumalakad tayo sa ibabaw ng pagsubok, hindi natin napapansin, nakakatawid pala tayo. Naitatawid pala natin ang bawat araw.
Kasi nakafocus lang tayo sa Diyos. Di po ba? Na ngayong mahal na araw na ito, matindi yung tinatagubilin sa atin ng Panginoon. Na kung masyado mo minamahal yung mga sarili mo, masyado mo pinapahalagan yung sarili mo, mawawala yan sa'yo. Pero kung pinapahalagan mo ang Diyos kaysa sa sarili mo, o mas sabihin natin na mas pinapahalagan mo ang Diyos lamang, hindi ba? Ang kapalit yun is gaining an eternal life. Kasi dito sa mundo, marami kang pwedeng mag-gain dito eh. Pwede kang mag-gain ng popularity, ng power. Diba? Kahit malating mo yung pinakatuktok ng tagumpay, mawawala at mawawala pa rin yun. Mawawala at mawawala pa rin yun kasi kapag nasa dulo ka na ng tagumpay, hanggang doon ka na lang, ang susunod yung pababa na. Hindi ka mukha nung hindi mo iniintindi yung gusto mo, kundi gusto ng Panginoon. Na sometimes gusto mong magbisyo pero hindi mo gagawin ng pagbibisyo. Gusto mong magalit pero hindi mo gagawin ng galit. Kasi nga, ayaw mong malose yung eternal life na in-offer ni God sa atin. Amen. Na gusto tayo ng Diyos na huwag siyang mawalay sa ating paningin spiritually. Kaya kapag inaatake tayo ng mga depression, inaatake tayo ng mga lungkot, yan ang time na sinasabi at nagbibigay na ng signal ng Diyos na tingnan mo ako. Tingnan mo yung problema mo. Mas malaki ba ako sa problema mo? Mas malaki ba yung kahinaan mo kaysa sa akin? Hindi po ba? Nasa buhay natin, kailangan mag-renew, mag-glorify natin ang Diyos. Sa bawat ginagawa natin, nag-glorify natin. At tandaan natin ang mga takot, ang mga kahinaan, lahat yan ay galing sa dyablo. Lahat yan. At lagi din natin tataan na the more na lumalapit tayo sa Diyos, lalo tayong dinalapitan ng dyablo upang tuksuhin. At lagi din natin tatandaan na the more na nagkakasala tayo, dapat the more na lumalapit tayo sa Diyos. Kasi mahirap yung lagi ka na nagkakasala, lumalayo ka pa sa Diyos. Di ba ganun ang tendency ng tao? Pag nagkakasala, nagtatago sa dilim, ayaw sa liwanag. Di lalo tayo malulubog yan sa kasalanan. Unlike nung nafe-feel mo sa sarili mo na, ay, nagkakasala ako sa Panginoon, may nagagawa kong kasalanan sa kanya. The more ka magsimba, the more ka magbasa ng Bible, the more ka gumawa sa tada. Diba? Kontrahin mo. Kasi once na tumigil ka na, hindi yung isang demonyo na lumalapit sa'yo, magiging dalawa yan, 3, 4, 5, hanggat hindi mo na malayan, napapaligiran ka na pala ng demonyo ng galit, demonyo ng depression, demonyo ng kahinaan ng loob, demonyo ng negativity sa isip. Di po ba? Yun ang sikreto dun eh. Yung bang, the more na nafe-feel mo ang kahinaan mo, the more na lalapit tayo sa Panginoon. Dahil talagang kailangan natin ang Diyos. Lalo na sa panahon na ito na naman natin fast technology na, di ba? Lahat ng bagay nakukuhan sa pindot, sa click. Gusto mo magpa-deliver ng pagkain, click ka lang sa cellphone mo, nandiyan yung pagkain. Ngayon, di ba? Yung mga bagay na gusto mong bilhin, kahit ano, pwede mo online. Ginagawa ng madali ng demonyo ang mga bagay-bagay sa buhay nating mga tao. Tinuturuan tayo. Kung tutusin may advantages yun, pero may disadvantages din yun eh. No? Ano yung disadvantage yun? Ginagawa tayong tamad. Nawawala na tayo ng pagsusumikap. Kung minsan nga, makikinig ka na lang ng salita ng Diyos, ba't tinatamad pa tayo? Minsan tinatamad tayo magsimba, di ba? Kumbaga, masasabi natin na inaano sa atin ngayon ng Sunday Gospel na tingnan natin kung ano yung pinagdaanan ni Kristo, yung kanyang mga paghihirap. Wala yun sa kalingkingan na dinaranas natin paghihirap, pagsubok sa buhay natin ngayon. Pero, ang good news, ang mabuting balita, napagtagumpayan niya lahat. Napagtagumpayan niya lahat. Dahil sumunod siya sa kalooban ng kanyang Ama sa langit. So, ang susi dyan ay talagang pagsunod. At meron pang higit sa pagsunod, yung commitment. Kailangan committed tayo sa pagsunod sa Diyos. Kasi lahat naman ng bagay pwede natin sundin eh. Kahit ang batas ng tao, pwede natin yung sundin eh. Pero kung hindi ka committed, mag-violate ka. Para lang yan sa mag-asawa eh. Kinasal sila, meron silang commitment, pero bakit marami pa rin mag-asawa naghihiwalay? Because yung commitment nawawala. Si Kristo, committed siya sa Ama. Hindi ba kaya napagtagumpayan niya lahat?
At yung muling pagkabuhay niya, yun ang katunayan na tinupad niya. Tinupad niya yung commitment niya. So, isa rin yung kulang sa atin hindi tayo committed. Kapag nakakaramdam na tayo ng kahinaan, hindi nawawala yung commitment natin sa Lord. Hindi dapat mawala yung commitment na yan. Kasi yan ang commitment na yan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Na kailangan pagsilbihan natin ang Panginoon. Kailangan, gusto natin makita araw-araw, pagsilbihan natin siya. Hindi naman natin kinakailangan maging preacher, maging pare. Hindi ba? Sa mga simpleng bagay lang, masiserve na natin si God Sabi nga, lahat daw ng gawin natin ng may pag-ibig. Lahat. Na yung pag-ibig na yon to glorify God. Kaya kung may business ka ng karinderya, di magluto ka ng masarap. Di ba? Para yung mga customer mo, nakakain ng maayos, hindi yung puro pera na lang, ganyan, kita. Hindi nag-glorify si Lord siya. Amen. So, today's gospel, sana kung nagsimba na kayo, na-observe natin yung message ni Lord, kung ano man yung homily na sinabi ni Father, o kung magsisimba pa lang tayo, ma-realize natin o mapaghandaan natin ang puso natin na lahat tayo tinatouch ni Lord na makita siya araw-araw. Makita siya. Makita yung magagawa niya sa buhay natin. Hindi yung magagawa natin sa buhay natin. That kung tayo lang, marami tayong makikita na alternative sa mga problema natin. Pwede tayong maglasing, pwede tayong, gumawa ng mga bagay para makalimot sa problema. But the good news is, nandiyan ang salita ng Panginoon. Nababasa natin, naririnig natin, para makita araw-araw ang presensya ng Diyos. Karoon po tayo ng closing prayer. Muli, Ama, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin na araw-araw ka namin makita, makilala, magkaroon ng relasyon sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kami sa panuhan kami ng hinihina. Tulungan mo kami sa Panginoon na lalabuan kami ng aming pananampalataya. Nawa, habang kami nagkakasala, mas lalo kami lumapit sa iyo. Mas lalo namin ibigay ang aming sarili sa iyo. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming pag-asa, ang pag-ibig mo, ang mga salita mo, ang bumubuhay sa amin. Sa gulo ng mundo, sa mga bagay na nakapaligid sa amin, Lord, ibigay namin ang buong sarili namin, ang aming isipan, ang aming puso, ang aming pananampalataya. And of course, I pray for those na nanghihinaan ng loob, na stage of depression, na stage ng pagkagulo, sa stage ng kalungkutan, Lord. Touch them, O Lord. Give them the spiritual gamot na makakapag-gamot, makakapag-heal ng mga bagay na nakakasakit sa kanila, Panginoon, sa mga kahinaan, Panginoon. Heal us, O Lord, naman sa iyo, sa kapangyarihan mo, ang aming kagalingan. At nawa, pag hiningi natin ang kagalingan niya sa Diyos, ay humilos tayo. Upang sa ganon, magkaroon ng katuparan ang kahiningan na hiningi natin kagalingan, physical na sakit man yan, or spiritual na sakit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, sa anong kaharian mo, sulit ang loob mo, sulit ang araw ng sa langit. Bigyan mo kami namin kakain sa araw-araw, gawarin mo kami sa aming mga sala, para magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintuin sa tukso, at haliwan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Thank you. So, nandito po ako ngayon sa Coron, Palawan. Naghihintay lang ako ng oras at sasakay na ako ng barko pabalik sa Maynila, pabalik sa Bulacan. Okay. So, ayan po. Nagkatinta namin dito. May mga bundok siya. Ayan. Nandito ako sa 7th floor. Nice. Ayan. Ready. So, maganda rin yung pagka sisilip ka sa bintana, madudungawan mo yung mga ganyang scenery. Dagat, bundok. Of course, ang Word of God ay Monday to Saturday, 8 p.m. And pag Sunday, 3 p.m. Pero yan, naiba yung oras kapag depende sa schedule. Kamukha niya, wala naman ako sa Bulacan, wala akong wifi.
So, buti na lang dito sa tinutuloyan ko may wifi kaya nakakapag-live ako. Magandang hapon sa iyo, Sister Juby, at sa lahat ng mga makakarinig pa ng mabuting balita ngayong linggo. Okay? And sana lagi nating isama sa ating daily lives yung desire na makarinig ng daily gospel, kasi pakikinig sa mabuting balita isa yan sa mga way din para makita natin lagi ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So maraming pong